Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng February, second month of the year. Sino dito in the blessed noong January? Amen. Punong-puno ba? Amen. Amen. So praise the Lord. Pinamagatan ko ang aking mensahe sa umagang ito, put God first. Sabi doon, unahin ang Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng area ng buhay natin. Sa simula pa lang, in-establish na ng Lord that the first belongs to Him. Sa pasimula pa lang, ginawa niya na sinabi niya, lahat ng una ay akin. As you remember when He created the world and heaven and earth, lahat ng bagay sa mundo, it took Him 6 days na ginawa niya yon. At yung panibagong araw, which is Sunday, ang Diyos ay namahinga. Kaya napaka-importante pa yung unang bagay sa Kanya. At sa atin din po, hinihiling ng Lord ang lahat ng una sa atin. Yung paggising mo sa umaga, ang una mong gagawin ay magpasalamat kay Lord. And then, you pray. At pagkatapos ng manalangin, magbasa ka ng Bible. Ibig sabihin nun, inuna mo si Lord. Doon sa 24 hours na lilipas sa buhay mo, sa araw na iyon, inuna mo na kaagad siya. Amen? At sa unang araw ng linggo, which is Sunday, andito ka ngayon para magpuri, magpasalamat kay Lord, at makinig sa Kanyang mabiyayang salita. Amen? Sa lahat po ng gagawin natin, uunahin po natin ang Diyos. Kasi He deserve it. Bakit niya naging deserve? Siya po kasi ang lumikha lahat ng bagay. Kung wala siya, wala tayo dito. Kung hindi niya pinagkaloob na tayo pagpalain, hindi po ito mangyayari. Sinabi po sa Book of Proverbs, ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad ng mga planong gusto mong mangyari. Ibig sabihin ng pag hindi niya pinagkaloob, hindi ito mangyayari. Kaya ang kailangan, napaka-importante, inuuna ang Diyos. Alam niyo ba, ang Diyos is a very jealous God. Sinabi sa Book of Exodus. Kasi ang mga Israel that time ay paiba-iba ng isip. Marami silang sinasamba, marami silang gusto sa buhay. Pero sabi ng Diyos, ako lamang ang una niyo dapat unahin at sambahin sa buhay niyo. Kaya kung ano man ang ilalagay mong una kay Lord, ito ay gagawin ng Lord na very powerful sa buhay mo. Ano yon? Yung mga blessing na nare-receive mo. Inuna mo siya, pagpapalain ka ng Diyos ng lubusan. Pag inuna mo siya, ang kanyang protection at ang guidance ay mapapasayo. At ito ang the best. Pag inuna mo siya, binumultiply ka ng Lord. Sa lahat ng area ng buhay mo, the Lord is going to multiply you. Hindi lamang physical, and normal naman sa atin yan, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Nag-multiply na ba siya the last time na nakita mo siya? I believe naman lahat tayo nag-multiply. Amen? Kasi dumaan ang Pasko at ang bagong taon. So, this morning, as I mentioned a while ago, is about our first fruit. And I'm going to explain to you what is our first fruit all about. Ang first fruit po ay hindi po siya invento ng church. It is started with the Lord. Siya po mismo ang gumawa ng tinatawag na first thing. Gusto niya lahat ng bagay una siya. Kaya, pagka ikay inuna mo si Lord, lahat ng bagay ay magiging in order sa buhay mo. Sige po. Ano ba ang first fruit? Ito po. Ang first fruit, ito ay a powerful confession. Ito yung talagang napakatinding confession na gagawin mo. Yung parang sinasabi mo, God, I believe you. Lord, naniniwala ko sa iyo. Ayun ang ibig sabihin niyan. Ang tawag diyan ay even before seeing the outcome. God is a spirit. So hindi mo nakikita ang Diyos. That you must worship Him in spirit and truth. So magpapakita ang Diyos sa spiritual na bagay. And we all know lahat ay nagsisimula spiritual. And then is going to manifest sa physical. Kaya ikaw ay nagko-confess na kahit na hindi po nakikita ang outcome, alam mo'y darating ito. Ang tawag po dyan ay faith declaration. Nagdi-declare ka ng isang bagay na hindi mo pa nakikita. What is faith? Faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mga bagay na hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na meron darating.
Ayan po ang faith. So pangalawa, the first fruit are a spiritual action. Bakit siya spiritual action? Kasi it speaks to the future before it arrives. Kung sa bagay sa dinideclare mo kahit na hindi mo pa dumarating. A spiritual action to the future before it happens. Amen. Hindi pa darating pero dinideklara mo na. Yung mga gusto magkaroon ng boyfriend and girlfriend, dinideclare mo na ngayon. Lord, makikita ko na siya. Makakabangga ko na, Panginoon. Amen. Yung promotion na inaantay mo, dineclare mo, I'm going to have a promotion this year, it will happen. Ang tawag po doon na spiritual action. You believing what you saying. Naniniwala ka kung ano yung sinasabi mo. Kasi nga, word is very powerful. Pinatunayan po ng Lord yan. In the beginning, He created everything sa pamamagitan lamang ng salita. Sabi niya gano'n, let there be light, nagkaroon ng ilaw. Let there be water, nagkaroon ng water through word. Kaya nga, ang tao napakapangyarihan eh. Di ba minsan may narinig ka, anak ko, hindi na ako aasenso kasi sinumpa ako. So, naniniwala ka ng powerful yung tao nagsabi sa inon. Amen? So, kay Lord ganun din. At ikaw din mismo, you have a built-in power when you accept the Jesus Christ. Nung si Kristo ay namumuhay sa'yo, meron kang tinatawag na built-in power that whatever you say, it will happen. Amen? Once you believe, once you have faith in it, mangyayari po to. Ang tawag doon ay prophetic act. Amen? Nagdi-declare ka ng mga bagay na alam mong darating, pero walang kasiguraduhan, pero alam mong darating yung bagay na yon. Pangalawa, ang first fruit ay tinatawag na a divine positioning. Pinoposition mo yung sarili mo. Unlocking God's purpose sa buhay mo, ang tawag diyan, power and destiny to your future. Ibig sabihin ng ina-unlock mo, pinapakawalan mo ngayon yung purpose ng Lord, yung kapangyarihan ng Diyos, yung iyong inaharap o yung kinabukasan, yung destiny mo, nilalagay mo kay Lord. Ang tawag po diyan ay spiritual alignment. Ina-align mo yung sarili mo kay Lord. Kasi nga, di ba, pag ikay naka-align doon mismo sa pinakapuno, ang tawag doon ay kay pinagpala na boss. Amen? Sometimes people looking only for the blessing. But if you are aligned with the blesser, mas maraming pagpapala. Amen? Because God is the blesser. Siya po ang pinagbumulan ng pagpapala. Kaya wag po tayong gaanong magko-concentrate sa mga blessings na nare-receive natin. We have to concentrate ourselves doon mismo sa blesser, kung saan nanggagaling ang pagpapala. Kasi pagka tumingin ka lang sa blessing, nauubos po yan. Pag pinatay po ng blesser ang daluyan ng pagpapala, mauubos yan. Amen? So, ang first fruit is trusting God before you see the harvest. Ang unang bunga, ang pagbibigay ng unang bunga ay nagtitiwala ka kahit na hindi mo nakikita ang pag-aani. A bold test of faith. Tinitest ang faith dyan, yung iyong obedience, ang iyong pagsunod, and a total dependence on Him. Yung tunay ba ikaw ay nagdidepende lamang kay Lord? Sabi ng Lord sa kanyang mga salita, sa Exodus chapter 23 verse 19, ito po sinabi niya, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Sinabi niya to sa mga Israel, may the Lord bless the reading of His word. Tayo po'y manalangin panandalian. Heavenly Father, we thank you, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, that dinala mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, sa sambahan, upang ikay papurihan, at upang kami, Panginoon, makarinig ng iyong banal na salita. Na tunay nga, Lord God, ito ay magbabago ng aming buhay. It will transform us from glory to glory. Thank you, Father. Holy Spirit, be with us. In Jesus' name, Amen. Sabi ng Lord sa kanila, sa mga Israel, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Ibig sabihin nun, hindi leftover. Sabi niya gano'n, dalhin nyo yung pinakamagandang ani nyo sa inyong lupain at dalhin nyo to sa sambahan, sa bahay ng Diyos. Sabi niya nun, not leftovers, not the extra, and not what's easiest to give. Parang yun sinasabi doon. Ang gusto ng Lord, first, best,
and the portion set apart for God. Kung sa mga sa ano, talagang pinili mo na yon para kay Lord. Amen? Kasi ang Diyos kasi nung pinagpala ka, hindi naman leftover ang binigay sa iyo eh. O, di ba? Sino yung mga may asawa dito? Hindi leftover yung partner mo, ha? The best na binigay ng Lord yan. Sabay tingin kayo sa inyong partner ko nandito. Sabihin mo, you are the best gift from God. Para nagbubulungan lang, no? Para sinabi, hindi pa rin masarap iniluto mo kanina. Kapatid, ang Diyos, nung sinabi natin, Lord, you will be the Lord of my life, ikaw po, Panginoon, na manguna sa aking buhay. Ibig sabihin nun, you're giving all to God. Amen? Binigay mo na yung buong buhay mo kay Lord. At nung sinasabi mo, you are majesty, you are the highest, ibig sabihin nun, siya'y laging una. Pwede mo bang kunyari, nakita mo ngayon si King Charles. Pwede bang pag niregaluhan mo siya, yung tira-tira mo lang? Di ba, we're going to offer the best. Kasi unang-una gusto mo ma-impress ang hari. Kay Lord, ganun din. When you give something, when you worship a while ago, did you give your best worship to God? Or you are aware of your surrounding? May tumataas kasi, alam nyo, pag tayo nag-worship kay Lord, don't mind the person next to you. All you have to do is give the best worship to God. Kasi unang-una, pinagpala ka ng lubos sa buong linggo. Yung mabuhay lang tayo araw-araw, isang maganda ng pagpapala. Amen? Yung ikay gumising na walang sakit, ito yung magandang pagpapala na kay Lord, di ba? So dapat, nung tayo nag-worship, we have to give the best for God. Kasi ayun ang gusto niya. Tignan natin. Putting God first is a bold declaration that He is your supply. Pagka ikaw inuna mo si Lord, ito po ay talagang declaration na sinasabi mo, Lord, ikaw Panginoon yung pinanggagalingan ng lahat eh. You are my supply. Kaya nga, if money comes first, money is your God. Pagka sa iyo ang una ang pera, ibig sabihin nun, ang Diyos ang iyong, ang pera ang iyong Diyos. Remember this, ang pera ay importante. Sino dito yung gusto ng pera? Amen? Kasi without money, hindi ka naman makakabili ng gusto mo. Tama? Without money, hindi ka naman nakakain sa gusto mong restaurant. Kaya, we need money. But Timothy, in the book of Timothy, mention, money is okay, but the love of money is the root of all evil. Pagka nandoon na yung pagmamahal mo sa perang yon, ibig sabihin nun, siya na mismo ay magiging masama na. Kasi why? You always think about things. Pero if God comes first, God is your provider. Pag inuna mo naman ng Diyos, ang dinideklara mo, siya yung iyon tagabigay ng mga bagay. Siya yung nagpo-provide sa iyo. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Ito po sinabi. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Ang ibig sabihin po niyan, tinuturuan tayo na magbigay kay Lord ng pinakamaganda. Yung pinaka the best. Kasi knowing everything we have comes from Him. Ibig sabihin nun, you acknowledging that lahat ng meron kang magaganda ay galing kay Lord. Amen? Number 10, verse 10, sabi ganoon, then He will fill your barns with grain and your vats with overflow with good wine. Ang ibig sabihin niyan, pinipicture dito yung overflowing blessing, both materials and spiritual. Amen? Hindi ka lamang i-bless ng Lord spiritual, be-bless ka ng Lord materially also. Si Jesus, pag siya ay nag-preach during His time, ang ginagawa niya, pinubusog niya muna ang tao sa mga makalangit na bagay. Ibig sabihin no, spiritual blessings. And then, hindi ka pababayaan ng Diyos, pakakainin ka ng Lord. Remember, He did that many times. Doon po yung pinakain niya yung 5,000 men sa pamamagitan lamang ng ilang isda at ilang tinapay.
So, pag ikaw ay nabusog spiritually, ang kasunod po noon ay materially. Amen? The reason why kailangan natin makinig maigi sa Word of God kasi the enemy, ang kaaway po ay magnanakaw. He doesn't want you na mag-sink in yung Word of God sa'yo. Kasi alam niya, pag nag-sink in yung Word of God na yan, ay ito'y parang isang buto na bigla siyang tutubo sa iyong puso at magbibigay ng pagpapala sa buhay mo. Amen? Kaya wag po tayong magpapadala sa mga bagay sa paligid natin pag tayo po nakikinig ng Word of God. Kasi napaka-importante po yan. Kaya yun, pagka sinabing barns and grain, ito po yung pinanggagalingan ng material na bagay na blessings at pati spiritually. Kaya ang first fruit, unlock the floodgates of heaven, releasing an overflow of blessings, both spiritual and materials. Sa Malakay 3:10, in-explain doon kung paano ang itsura ng langit at paano siya mapagpala. Sabi na ganoon, when you bring your tithes into the house of the Lord is going to open the floodgates. Sino dito nakakita ng mga floodgates? Di ba siya yung tinatawag na dam? Di ba? Siya po yung umaharang ng mga tubig. Yung kaya tubig baha, siya po yun. Imagining, pag binuksan yung floodgates na yon, dadalo ngayon lahat ng tubig. Sabing ganun daw mapagpala ang Diyos. Pag binuksan niya ang floodgates of heaven, sabi nga sa Bible, walang sukat paglagyan ng pagpapala. Sino yung gusto nun? Amen? So the first fruits, put God first in our finances. Your time, your talent, your finances, pag inuna mo siya, ay yung po tinatawag na first fruit mo kay Lord. First fruit breaks greed. Alam mo yung kasakiman, binibreak po ng first fruit ang greediness. Tinutulungan tayong i-honor natin si Lord with our money. Kasi uunahin mo siya instead your money. Amen? Amen po ba? Amen. Pangalawa, tingnan natin ang first fruit. Ang first fruit is a trigger for blessing. Nako, grabe to. Para siya yung tinitrigger, di ba? Yung, alam mo, yung pagka sa barel, bigla na lang puputok. Nako, ang daming pagpapala. Sa Ezekiel chapter 44, verse 30, sabi dito, to cause a blessing to rest on your house. Sino dito yung gusto niya namumugad yung pagpapala sa kanyang bahay? Amen. Nako, grabe, no? Alam mo yung parang pinugadan ng pagpapala ang bahay mo? Ibig sabihin nito, ina-align your home at ang iyong trabaho with God's prosperity. Pagka inuna mo si Lord, ang iyong trabaho ay secure. Ano sabi nila? For Caymanians only. Sasabihin mo naman, I am heaven's citizen. Diba? Mas mataas ang aking ano. Pag sinabi lang gano'n, may mas magaling pa sa'yo, the Lord gave me wisdom and knowledge. Mas magaling ako dyan. Amen? God is going to secure your home. Sa bahay, hindi ka magugutom. Sino doon yung gustong hindi magutom? Nako, talaga naman. No? Pag pagkain talaga pinag-uusapan. No? First fruit, tinutulungan din tayo ito to overcome our fear. Yung ating takot. Bakit ka mo? Ang fear, ganito sinasabi niya. What if I give, I don't have enough? Paano ba nagbigay ako? Kaso wala nang matitira. What if I run out, naubusan na ako? What if God doesn't come through? Paano pagka hindi to the rescue ang Diyos? Pero ito sinabi ng faith, ito naman sinisigaw ng faith, if God gave it once, He can give it again. Amen? Kung ito nga'y binigay ng Diyos sa akin, kayang ulitin ng Diyos ang pagpapalang yon. Amen? Kay Lord, walang lack. Kay Lord, walang tinatawag na swerte. Kay Lord, laging pagpapala, nagbi-blessing, umaapaw palagi sa buhay natin. Amen? Kaya pag ikaw, sige, pagpapalang si Lord, kaya ikaw, pagka ikaw nabibless, ibig sabihin na swerte ka. Ibig sabihin nun, ikaw ay pinagpalang lubos. Nung Israel, nung sila ay inutusan ng Diyos na dalhin lang kanilang first fruit, hindi naman alam talaga kung ano mangyayari eh.
Sabing ganon, okay, yung unang tabas nyo ng inyong pananim, ay yun ang ibibigay nyo sa akin. Alam niyo ba sa mga farmers, is very important yung unang-unang mga buto at unang-unang mga binhi. Kasi sila yung magpuproduce ng marami. Kaya ang utos ng Lord, yung unang tabas nyo sa akin yon. Kasi alam ng Lord, pag may binigay ka kay Lord, pararamihin ng Diyos. Pagkala minsan ng tao ginagawa, kinakain niya yung seed para siya mag-multiply. Amen? Yung Israel, na sinabihan ng Diyos na dalhin niyo ang inyong first fruit, hindi alam nila kung ano talaga yung mangyayari, na meron palang big harvest na mangyayari. Dito, pinapakita dito, yung pinakamagandang act of obedience and faith na binigay nila kay Lord. Trusting God before they knew the full abundance that what is still to come. Pinagkatiwalaan lang Diyos doon sa may paparating pa lamang na tinatawag na maraming pagpapala. Kita nyo, they gave before the miracle. Nagbigay muna sila bago nila makita ang miracle. Amen? They gave before the breakthrough. Nagbigay muna bago nila nakita yung breakthrough. They gave before to see the increase. So nagbigay muna sila kay Lord. Inuna nila muna si Lord. They gave before they saw the blessing. Gayon ang first fruit po, ganun po. Nagbibigay ka, hindi pa nakikita yung tinatawag na miracle, hindi pa nakikita yung tinatawag na breakthrough, hindi pa nakikita yung tinatawag na increase, pero nagbigay ka na kasi naniniwala ka yung kasagutan ay parating na. Amen? So that is first fruit. Tithes, sabi nga kanina, di ba, may percentage. Pero ang first fruit, wala po siyang percentage. Ibig sabihin nun, sa'yo na mismo manggagaling yon. Amen? Kasi naniniwala ka na mayroong parating na breakthrough, may parating na tinatawag na miracle sa buhay mo, may parating na tinatawag na increase sa buhay mo. They gave before the answer came. Nagbigay ka ngayon ng iyong first fruit, naniniwala ka na mayroong kasagutan darating. Amen? So, first fruit, open the door for God's blessing over your household and livelihood. Ang unang bunga na binibigay mo kay Lord, ito yung isang pinto na binubuksan ng Diyos sa buhay mo para sa iyong bahay at para rin sa iyong trabaho o may business ka man, pagpapalain ng Diyos. Sino dito yung may business? Sa Pilipinas, meron ba? Pagpapalain ng Lord yan. Sino dito may pinag-aaral pa? Patatapusin ng Lord yan. Amen? Sino yung nagpapagawa ng bahay dito? Matatapos yan. Alam mo, ang dream ko, magkaroon ng isang bahay na mayroong 10 pinto. Na bathroom lang. Bathroom muna. Alam mo na, may 10 bathroom, edi automatic yun, ilang kwarto yun, ang dami yun. Para pag umuwi kayo, meron kayong tutuluyan, di ba? Amen. So yun, ang first fruit na bibigay mo kay Lord, ito ay magbubukas ng pinto, para ang blessing niya ay ay manahan sa iyong bahay, at sa iyong ano man yung pinagkukunan mo. Amen? Number 3, when you honor God at the start, He protects your middle and multiplies your end. Kato yan. Binigay mo kay Lord ngayon, January. Ang gagawin ng Lord, yung gitna ng taong ito ay poprotektahan ng Lord. At pagkatapos doon sa end naman yan, i-multiply lahat yan. Amen? So first fruit, ibig sabihin niya, prepare the year for blessing. Sabi sa Bible sa Book of Romans, chapter 11, pagka isa daw tinapay, ang portion niyon ay naialay kay Lord. Ang ibig sabihin nun, kung ayong inialay mo kay Lord ay magiging holy, ang kabuuan na mayroon ka ngayon ay magiging holy rin. Para siya sabi niya, if you bless me, binless mo si Lord, ang gagawin na Lord, i-bless ko naman yung naiwan sa'yo. Ayun na sinasabi ng Diyos doon. Sa Deuteronomy chapter 26, God commanded Israel to bring first fruit at the beginning of harvest and make a declaration before the priest. Sabing ganon,
magtabas kayo ng inyong first fruit, dalhin nyo sa priest, sabi nga no, i-declare niya yung mga bagay na yon na pagpapalain ng Diyos. Kaya mamaya, ganun pong gagawin natin. Kaya kapatid, when God blesses the beginning, He secures and protect everything that follows. Tinaniman mo yung taon mong to, yung first fruit mo. Yung February mo hanggang December mo, poprotektahan ng Lord yan. Amen. Bakit kaya ganon? Tingnan natin, ha? Why? Because first fruit, it dedicates the year to God's blessing and favor. Ibig sabihin nun, iniaalay mo, kaya ka nagbigay ng una eh. Iniaalay mo na ngayon yung buong taon mo para doon sa tinatawag na pagpapala ng Diyos at yung favor ng Lord. Ibig sabihin nun, offering it to God to invite His blessing. Yung kanyang covering sa iyo. Ang negosyo mo, ang trabaho mo, poprotektahan ng Lord yan. Amen? Mag-lay off man, ikaw hindi ka mali-lay off. At kung tatanggalin ka ng Lord, ipopromote ka sa panibagong ng buhay mo. Amen? Ang tawag po doon, yung buong taon mo, i-consecrate the year. Ibig sabihin nun, aalagaan ng Diyos yung buong taon mo. Amen? Pangalawa, ang first fruit kaya ganon, kasi it places your finances under God's holy covering. Yung iyong finances na mga yon ay binibigay mo yung kay Lord para ay i-cover ng Lord. Amen po ba? Placing it in God's hands and releasing His blessings, yung kanyang wisdom, and supernatural provision. Sino dito yung gusto yung supernatural provision? Amen. Yung parang sinusupply yung pangailangan mo in a supernatural way. Ganun na mangyayari doon. Parang mabibigla ka lagi, grabe naman si Lord. Ang tawag po doon ay isa-sanctifies ng Lord ang iyong income. Amen. Pangatlo, it position your life in sync with God's timing. Ibig sabihin, nakatono ka. Hindi ka sintonado. Nakatono ka kay Lord. Ang tawag diyan, you are living in harmony with God's plan. Ano man ang plano ng Diyos, andun ka, nakaka-harmony ka. Ang tawag doon, aligns the season ng buhay mo. Nakalinya na yung mga season na darating sa buhay mo. Last one, it releases God's kindness over you. Ito'y pinakakawalan naman yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Ay ibig sabihin, unlocking access to God's supernatural favor. Speed and blessing. Ang tawag diyan, invite divine favor. Iniimbitahan mo ang divine favor ng Lord. When you give God the first, He blesses the rest. Pagka binigay mo ang una kay Lord, lahat ng susunod pa ay pagpapalain na ng Diyos. When you put God first, honor Him in the first month of the year, which is January, He takes control and orders every month from February through December. Ibig sabihin nun, naka-order na yung pagpapala mo from February hanggang December. He will bless every season of your life. Yung parang buwan-buwan, meron na lang pagpapala. Merong pagpapala. Parang ayaw na pagpapala. Alam mo yung taon-taon, buwan-buwan, sinusurpresa ka ng Lord? Sino yung gusto ng ganon? No? Because God is full of surprises. Number 4, first fruits is a bold step of obedience that honors God. Ito yung talagang ikaw ay lumalakad na mayroong pagsunod at iyong pinaparangalan ng Diyos sa bawat hakbang mo. Ito sabi dito, hindi sinabi doon kanina, bring a big first fruit. Hindi na sinabi. Ang sabi doon, bring the first fruit. Amen? Kung ano yung the best na nakikita mo, kung ano yung nakikita mo pinaka-first fruit mo sa Kanya. Alam nyo, hindi yan sa pamagitan kung magkano, dito pinapakita mo dito yung iyong pagsunod kay Lord. Amen? Sumusunod ka kay Lord. Sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, may istorya doon. When Jesus was in the temple, and also with the Pharisees, nakatayo na doon kasi that time is time for offering. Nag-o-offer yung mga tao.
Sabi dito, meron daw isang widow o tinatawag na balo, wala ng asawa, na nagbigay ng dalawang small coins. Kung sabaga sa atin, penny sa atin, no? Ayun ang binigay niya. Sabi doon, all she had. Kita niyo ha? Binigay niya kung ano yung meron siya. At wala nang kasunod. Binigay niya kay Lord. Sabi din all she had. While others gave from what they had extra. Yung iba nagbigay lamang kasi extra nila yun. Pero ibig sabihin nun, yung pagsunod na tinitignan ng Lord dyan. Anong ginawa ni Jesus doon? Jesus honored the widow. Pinangaralan niya yung widow who gave 2 small coins more than the rich who gave much. Kasi para siya sabi niya, Lord, this is all I have and I give it to you. Alam niyo ba si Lord pagka nag-bless, multiplication ang ginagamit, hindi addition. He always multiplies the blessings that you gave to Him. Lahat ng binibigay mo sa Kanya, minumultiply ng Lord yan. Amen? Hindi lang ina-add ng Lord, kundi minumultiply niya kung ano meron kang binibigay sa Kanya. In-honor ng Lord yun. Why? Kasi, obedience is not measured by size. It's a measure by sacrifice. Si Lord, nakatingin po yan sa ating pananampalataya, not the size of your gift. What you place first on God's altar becomes the way for abundance. Ano man ang binibigay mo sa harapan ng Diyos, ito'y gagamitin ng Lord para maging abundant ka. Amen? Para dumami ka. Number 5. First fruit is the seed that leads to a greater harvest. Ang unang bunga, ito naman ay, o yung seed na yan, ay nagli-lead yan sa greater harvest. Kita niya ha? Ang first fruit kasi, iniimbita mo that God's blessings and favor. Ini-invite mo yun. All through Scripture, pinatunayan yan. Tignan natin. Sa Genesis, kay Abel, si Abel. Si Abel, ginawa niya, he gave the first and best. Kasi siya yung mga ngaso. Di ba? Yung unang huli niya, binigay niya kay Lord John. And the Bible said, God accepted it. In-accept ng Lord John. Ano nangyari doon? Marking him with supernatural favor and blessing and also destiny. Pangalawa, si Abraham. Abraham was tested by God. The Lord blessed him with one child at a time. At sino yun? Si Isaac. Pero nang binigay ng Lord si Isaac, ang sabi ng Lord sa kanya, sabi niya ganun, ialay mo sa akin si Isaac. That time, hindi po nagdalawang isip si Abraham. Early in the morning, they went to Mount Moriah to sacrifice Isaac that time. Dadala niya yung bata. Usually, pag dadala na yung bata, kasama na yung kanilang iaalay. At sabi ngayon ni Isaac, nagtataka siya, may bit-bit siyang pansunog ng alay, pero walang iaalay. Ano sabi ng Lord? The Lord will provide. Lakad pa rin siya. Sabi niya ganun. Parang walang iaalay. Dala niya yung kahoy. Until such time, pinahiga siya, di ba? And when Abraham about to strike him, sabi ng Lord, don't do that. Don't harm the child. Sabi ng Lord, napatunayan mo sa akin na ako ay una sa buhay mo. Ano nangyari kay Abraham that time? God released a nation. Dahil lamang doon sa katapatan niyang ibibigay niya si Isaac. He's willing to give Isaac. Kasi ang nasa isip niya, if the Lord gave, sabi niya gano'n, He will do it again. Magbibigay uli ang Diyos. So, nung binigay niya ngayon si Isaac, ano nangyari? Nagkaroon ng nation. And even us is part of Abraham because of our faith. Kaya nga si Abraham ang tinawag na father of faith. Si Abraham tinawag din ng friend of God. And then we become spiritual Israelites because of Abraham. Because same faith that he used, nung ginamit niya siya maniwala kay Lord, ganun ding faith na meron tayo ngayon. Kaya tayo tinatawag na spiritual descendant of Abraham. Binigay ng Lord ay isang buong Israel. At hindi lamang Israel, tayo'y kasama doon because of that faith. Accomplishing God's plan through faith and obedience. At tayo na pagpalan na boss. Why? Kasi kay Abraham nanggaling si Jesus, our Lord. And through Jesus Christ, inopen naman yung kaligtasan sa ating mga hintil. At tayo naging ligtas.
Because of that obedience, simple obedience. Akala ni Abraham, ganun-ganun lang niya, iaalay niya na si Isaac, pero grabe pala yung kapalit na yon. Sometimes, when we give God something, hindi mo akalain kung anong kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Iniisip mo, ang baba lang, pero grabe pala yung plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi yung ganon, the Lord testing us. Tinitest tayo lagi ng Lord, sa totoo lang eh. And then when you obey sa Kanyang pinagagawa sa'yo, grabe yung pagpapala. Amen? I know and I believe all of us here, naranasan natin kung paano tayo nagtiwala kay Lord. At nung nagtiwala naman tayo kay Lord, hindi tayo binigo ng Lord. Amen? Inayos ang buhay natin. Yung nawala sa atin, binalik ng Lord, doble-doble pa. Amen? Narinig tayo na mayroong mga testimony na marami dyan. Business na wala, pero pinagpala ng Diyos. Grabing business, kaya ang daming business. Yung isa na humihingi ng increase lang, natanggalan ng trabaho. Yan pala ilalagay sa magandang kumpanya. At mas malaki ang sweldo. Amen? At marami pang iba dyan na akala mo, nagbigay ka lang kay Lord, pero si Lord, pag binibigyan natin, hindi kinakalimutan ng Lord anumang bagay na binibigyan mo sa Kanya. Baging ito yung material, time mo, talent mo, lahat yan. Sino yung mga nagluto ngayon? Palulutuin ka ng Lord ng marami. Kasi, masasarapan ang titikim nun. Israel. Ang Israel ay nagbigay ng tinatawag na first fruit. Anong ginawa ng Lord? God sustained them. Hindi pinabayaan ng Diyos while they were in the wilderness. Sabi sa wilderness, sa book of Exodus chapter 18, sabing ganon, instead of 40 days lamang ang papunta doon sa tinatawag na promised land, they took them 40 years. Kasi because of their disobedience. Pero sabi ng Lord, hindi sila pinabayaan. May word doon sa may Exodus chapter 18, sabi ganon, hindi daw pinaluma ng Diyos ang kanilang mga damit. At yung kanilang mga sandalyas ay hindi napudpud. Sa 40 years, ay grabe yun. Ano sinabi ni Louis Vuitton? Di ba? Ano sinabi ni Lacoste? Ginamit mo ng 40 years, hindi na luma. Ano sinabi ni Nike? Wala. Yung sandalyas, hindi na luma. Sabi ganoon, sinustain ng Lord, kinover sila with divine provision and preservation and strength. Alam niyo ba na hindi rin pinalabo ang kanilang mga mata? And when they were in wilderness, sabi rin ganoon, during night, because masyadong madilim sa wilderness, sabi ganoon, the Lord gave them a pillar of fire. Imagine. At pagka mainit naman, sabi ganoon, the Lord gave them a pillar of clouds. Para hindi sila mainitan. So, ganun ang ginawa nila. Kaya nga, yung inutusan sila ng Lord na magbigay ng kanilang first fruit, hindi na alam na grabe pala yung kapalit nun. Ngayon, mamaya, pag kayo nagbigay ng inyong first fruit, hindi mo alam kung ganong gagawin ng Diyos sa buhay mo. But because of your obedience to God, merong gagawin ng Diyos na malaki sa buhay mo. Amen? Si Jesus. Jesus was the first fruit of God to us. Si Jesus mo mismo ang unang bungang binigay ng Diyos para sa atin. Bakit ka mo? Salvation came to the world nung inalay ng Lord, ni God the Father, si Jesus as the first fruit. Nagkaroon tinatawag na delivering humanity into freedom. Kaya ka nagbago dahil kay Kristo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo sa sarili mo lamang kakayahan, kundi si Lord mismo nagbago sa iyo. Binigyan ka ng kapayapaan, binigyan ka ng tinatawag na pag-asa, at tinatawag na eternal life. When you have eternal life, wala na pong higit pa na pagpapalang na-receive mo yun. Amen? Kasi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa Luke chapter 6 verse 38, sabi nito, give and it will be given to you a good measure, pressed down, shake natin ha, shake it together, and running over. Sabi nga ha, magbigay ka, at ikay bibigyan, tinatawag nun na mas marami, sabi nga nun, ipipress, pag hindi namin ipipress, shake pa, sabi nga nun, and then ano mangyayari? Pag hindi na kaya talaga, magra-running over na sa buhay mo. Amen?
So ang first fruit, sometimes you will not see hindi makikita kagad yung resulta right away. Maybe, pinipress pa, upang sa ganoon, pag panahon na kailangan mo na, magra-running over na siya sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Amen. So what you give to God first, He multiplies beyond measure. Alam mo na ang ibibigay mo kay Lord. We're not talking about anything here. Yes, pag-uusapan natin ngayon ang finances. Pero antay mo, pag binigyan mo kay Lord, haba ang buhay mo. Amen? The more that you give your life to God, serving Him, pahabain ng Diyos. Pero pag wala nang ginagawa para kay Lord, pauuwing ka ng Lord. Sino yung gustong umuwi muna? Ano ibig sabihin doon? Give your time to God so that you will have a long and satisfied life. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo ngayon. Mag-serve tayo kay Lord. Sabi mo. Para makita pa natin na apo natin. Sige. Last one. First fruit means giving God first place in your life. Ayun lang yun. Kung kanina pinag-usapan ng finances, pero dito naman pag binigay mo ang buhay mo, inuna mo si Lord, sabing ganoon sa buhay mo, may mangyayari. Sabi doon, si Lord, sabi sa Bible, He owns silver and gold. So ano ibig sabihin nun? Mayaman ng Diyos. God doesn't need our finances, but He needs our trust and our obedience. Sa Matthew chapter 22, verse 37 and 38, meron isang matalinong tao na lumapit kay Jesus. At tinanong niya, ano ba yung pinaka-greatest na pwedeng gawin ng tao? Sinagot ng Lord. Sabi niya dito, sabi ni Jesus, taken from the book of Leviticus, kinuha sa Old Testament, sabi nga ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and great commandments. So dito pinakita ng Lord, alam mo, pag ako'y minahal mo, sabi ng Lord, no, kung ako ay talagang minahal mo ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, sabi ng Lord ganon, ito yung una at pinaka-great na utos ko sa inyo. So ano ibig sabihin nun? God wants you. Gusto ng Diyos ikaw mismo. Sige ano ba yung mga gusto ng Lord sa atin? God wants to be first in your unang-una heart. Puso natin. Kasi bakit puso? Kasi ang puso kung nasaan, yung tinatawag na gustong mag-dwell ng Lord, yung kanyang presensya sa puso natin. Di ba nung tinanggap natin si Lord, sabi natin, Lord, I open my life, I open my heart, and inviting you to come to my heart to be my Lord and personal Savior. So ang gusto ng Diyos, ang puso natin, bakit kamo? Kasi kung saan yung kanyang presensya ay dinidesire niya na mag-dwell o manirahan sa puso mo. Amen? Gusto na Lord ang puso. Pangalawa, God wants to be first in your trust. Sa yung tiwala. Yung tinatawag na unshakable belief that He holds your future. Alam mo yung nagtiwala ka, hindi kalahati, hindi 90%, but 100% na nagtitiwala ka na ang kinabukasan mo, ang iyong future ay nasa kanya mga kamay. Kaya kailangan niya ang iyong trust. Sino yung sa may Titanic? Si Jack, di ba? Do you trust me? Ano sabi ni Sino yung babae? Ba't parang alam nyo? Sabi ni Rose, di ba? Yes, I trust you. Ganun din kay Lord. Kailangan magtiwala tayo kay Lord. Amen? Pangatlo, God wants to be first in your obedience. Sa iyong pagsunod. Gusto ng Lord yan. Kasi, the faithful response that unlocks His promises. Alam mo yung pagka nag-obey ka kay Lord, sunod ka na sunod kay Lord, ito ay binubuksan niya yung kanyang mga pangako para sa iyo. Amen? Last one. God wants to be first in your surrender. Kapatid, isinuko mo na rin lang kay Lord
ibigay mo na ng buo. Bakit ka mo? The full submission to Him that positions for breakthrough. Alam mo yung, Lord, kahit na anong mangyari, I will surrender to you. Kahit na anong mangyari, Panginoon, andito ako. Ako'y magtitiwala pa rin sa iyo. Kahit na hindi ko alam kung ano yung mangyayari, I fully surrender to you. Doon nangyayari ngayon ang breakthrough na yan. Pag tayo po ay nag-surrender kay Lord. Amen? So giving, first fruit is placing God as the top priority in life. Pagbibigay po ng first fruit, ibig sabihin nun, inilalagay mo si Lord doon sa pinakamataas na priority mo sa buhay mo. Ayun po ang ibig. Your time, your talent, your finances. Once you give it to God, the Lord will take care of the rest. Wala ka nang paproblemahin pa. Are you blessed this morning? Yes. Can we all arise? Sige po, tayo po tayo ngayon sa oras na ito. Sige isisigaw natin to. No? Pag binigay po natin mamaya ating first fruit, isisigaw natin mamaya. Sabihin mo ngayon. Ito with faith sabihin mo to. Sabihin mo, this is my season of increase. Pangalawa, this is my season of open heavens. And last one, sabihin mo, this is my season of financial breakthrough. Hallelujah!